And syempre, as usual, masarap kasi puro taba. Oh, laki ng hipon, no? Hi guys! Welcome back to my vlog. It's day 3 of our solo trip here in Taipei. So for today, sisimplihan lang natin yung itinerary. So hopefully maging magandang guide to for those na first time dito sa Taiwan, specifically sa Taipei. So pupunta tayo syempre sa mga iconic sightseeing spots dito sa mismong Taipei. So first, we'll start with Chiang Kai-shek Memorial. And then after visiting the Chiang Kai-shek Memorial, pupunta naman tayo sa, of course, the iconic Taipei 101. It was one of the largest buildings now, and at some point in time actually, mga 2000, siya yung pinaka-tallest building at that time. And to end the day, hopefully, kayanin pa ng trentahin yung tito na pumunta later sa Rauho Night Market. Ayan, so actually, hindi ko naman to first time. So, second time ko na to sa Rauho Market. So, first is favorite ko talaga tong night market na to before I tried yung Shilin and of course yung Ximending. For me, iba talaga tong selection dito sa Rauho Night Market. So, hopefully makapunta tayo. Quick time check, it's already 11:15 a.m. So, sakto lang tayo. Anyway, aalis na tayo guys and see you guys later! So we're now up and about. So papunta tayo sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall. So yung way natin actually similar kahapon na towards sa Taipei Main Station. Pero ito, this time magbabus lang tayo. So yung number ng bus is 670 and 671. So as usual, kung napapanood yung iba kong vlog, kung possible talaga na mag-bus, bus na lang gagawin ko, especially kung malapit lang yung mga bus stop. Kasi syempre, kung magte-train kayo, mas for me, hindi nyo nakakount yung steps din, papunta and palabas dun sa mismong platform. So ayun, anyway, maglakad muna tayo papunta dun sa bus stop. Ayan, tignan nyo guys. Nandito tayo sa parang highway malapit sa Ximending. Diba napakalapad ng roads. Pero nakakatuwa dito kasi ayun yung bus stop nila nandun sa mismong gitna para hindi makaabala sa traffic. Meron siyang dedicated lane, diba? So nakakatuwa yung mga ganyan. So safe din siya para dun sa mga pasahero. Ayan, tawid na tayo papunta dun sa bus stop natin. So, dito tayo bumaba dyan sa may bus stop na yan and itong part ng Chiang Kai-shek Memorial Hall, yan yung likod na mismo. So, makikita nyo na ayan, may pedestrian lane naman dito, pwede nyo tawiran. And may school dito sa tabi. And dahil di pa tayo nakapag morning coffee muna tayo dito sa may Starbucks sa gilid. Ayan. So, medyo mainit na ngayon pag tirik na tirik yung araw. Pero pag itong nandito ako sa parang shade, presko naman kasi mahangin naman. Yun lang. Pag talagang tapat na tapat ng araw, ang sakit sa balat. Kasi yun, mainit din talaga. Anyway, coffee break muna tayo. Hopefully, mas tumila pa yung araw bago tayo pumasok doon sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall. So meron din mga cherry blossoms dito guys sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall. So makikita nyo hindi pa siya talaga full bloom. So it's already mid-February. Anyway, painit naman na sa Taiwan. So
siguro mga end of February to March, in full bloom na yung mga yan. So yan o, puro halos wala pa actually. Ayan, wala pa sila. Sayang hindi natin naabutan. So walking na tayo papunta dun sa harap ng mismong hall ni Chiang Kai-shek. Actually, third time ko na makapunta dito. Pero every time na pupunta ako dito sa Chiang Kai-shek Memorial, sobrang nabibilib pa rin talaga ako dun sa ganda niya. Even yung garden, itong mismong hall ni Chiang Kai-shek, tapos yung gate dun sa harap ng park, and also yung magkatapatang Taipei Theater Hall. As in, sobrang ganda niyang architecturally. Grabe. Medyo mainit lang talaga dahil katirikan ng araw ngayong 1 p.m. Pero okay na rin, at least clear yung skies kaysa naman umuulan. Ayan, so nasa likod na natin yung Chiang Kai-shek Memorial Hall na napakalaki. Yung kahit sa angulo niya, ang laki pa rin niya kasi sobrang, alam mo, majestic niya. So, meron din dito mga parang kung familiar kayo sa mga changing of guards, meron din dito niyan. So may certain oras na nagpapalit ng guards and ceremony yun dito sa mismong hall ni Chiang Kai-shek. Ano tayo mag-picture dito sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall. So papunta naman na tayo dito sa may pinaka-front gate dito, and also doon sa theater hall na napakaganda rin. So check natin kung makapagpa-picture din tayo doon. Pero for now, maghahanap muna tayo ng place na mauupuan para mag-relax muna tayo and enjoy this view. Nakahanap ako dito ng isang picture spot na wala masyadong tao, and kitang-kita nyo naman yung ganda ng view natin from here dun sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Quick history lang about Taiwan and sino ba si Chiang Kai-shek. So si Chiang Kai-shek actually is the first president of Taiwan. He is actually the leader of the Kuomintang Party. So relevant yung name ni Chiang Kai-shek when you talk about the Chinese Civil War. So around I think mga 1940s or 1950s, nagkaroon ng conflict between the Communist China Party, which is the CCP, and also the KMT or the Kuomintang Party. So as a result of that, natalo yung forces ni Chiang Kai-shek. So ngayon, as China as we know it is the People's Republic of China, PRC, ruled by the CCP. So nung natalo nga si Chiang Kai-shek, ang ginawa ng forces nga is nag-flee sila dito sa island of Taiwan. Since then, unresolved pa yung civil war na yun. Anyway, magpapahinga muna tayo dito and pupunta na tayo sa ating next stop, which is the Taipei 101. Punta na tayo sa may Taipei 101. Tura-ride tayo ng MRT nila. Dito malapit na tayo sa dulo sa may exit 5. Green and red line naman yun. So yung Taipei 101 station, it's connected sa red line. Ilang stops lang yun. So mas better na yun kaysa mag-bus tayo kasi baka mas malayo pa yung bus stop. So, dito na sa may concert hall I think to. So malapit na rin dito yung mismong front entrance nung Chiang Kai-shek, and nandun din yung exit 5 of the MRT station. Ayun, sasakay muna tayo ng MRT going to Taipei 101.
Nandito na tayo sa may Taipei 101 station. So lalabas lang tayo dito papunta doon sa mismong Taipei 101. So check nyo lang guys yung mga signs dito. Pero basically, if you're going to the Taipei 101 building mismo, use exit 4. So marami namang directions dito kung saan yung exit 4 para doon na kayo mismo sa building. So after that, siguro magla-lunch muna tayo kasi 2 PM na, 'di ba? So hindi pa tayo nakakapag-lunch and papalamig muna tayo. So hopefully, siguro mamaya mga 3 labas tayo ulit. Finally, we are here sa labas ng Taipei 101 building. So kita nyo naman sa sobrang taas niya and laki niya, hindi na tayo kasya. So anyway, siguro mamaya hanap na lang tayo nung isang lugar na mas makikita yung buong Taipei 101 para sa isang picture spot. So meron akong actually na research sa internet. So masasearch yun sa Google. So lagay nyo lang is Taipei 101 Rainbow Walk. So siguro mga 10 to 15 minute walk siya from here. So tapat na tapat siya ng Taipei City Hall. So mamaya gagawin natin yan. But before that, hanap na lang tayo within the area kung saan pwede mag-lunch. But if you're interested, meron namang din Taifong dito sa mismong Taipei 101. So alam ko merong katapat na mall dito which is pangalan Breeze. So I believe mas maraming choices doon. Kasi pag pumasok kayo sa Taipei 101, honestly, mas pang shopping talaga siya and mas pang luxury brands yung karamihan dyan. Anyway, hanap muna tayo ng kakainan natin this afternoon and see you later. Hi guys! Ayan, dito muna tayo kakain sa Dim Dim Sum, Taiwan. So nasa loob siya ng Ato Mall, nakatapat ng Breeze Mall. So pinili ko dito kasi nasasawa na muna tayo sa Taiwan food. So ibayin naman natin, mag-Cantonese food naman tayo. So ito is actually famous na dim sum chain sa mismong Hong Kong. So sa mga mag-Hong Kong dyan, make sure na may ka-stop din sa Dim Dim Sum sa mismong Hong Kong. Actually malapit siya sa Mongkok area if I'm not mistaken. So pwede naman kayo mag-MRT papunta doon. Anyway, pahinga muna tayo and kain tayo. So tikman natin isa-isa kung anong favorite natin. So itong truffle actually, first time ko lang matatry ito. Dip lang natin sa soy sauce. Ako, laki ng hipon, no? Try natin. Wow. Grabe. 10 out of 10 easy or 100 out of 10 as in sobrang sarap niya. Bagay pala yung truffle tas ang lalaki ng shrimp, tas yung mismong pork sobrang lambot niya, wala siyang tigas-tigas or kanguya-nguya. Ito naman, syempre doon tayo sa classic na hakaw. Try natin. Ang hakaw, masarap naman siya. Pero, saktos lang siya sa akin. Siguro, pag nakatry naman, di ba may mga Team Hoa naman sa atin, or nakatry na tayo ng ibang
dim sum sa Hong Kong, okay lang siya. Tsaka more din pala ako ng rice, guys. Kasi ito na yung lunch natin. Okay, last one. Chung fan. Ayan, so rice wrapper roll siya. Na may, I think may lamang pork to and shrimp. I-check natin. Sarap din siya. Pero medyo makapal yung dough niya. For me, kasi usually, alam ko to dapat mas manipis to eh. Pero overall, siguro ito mga 9 out of 10 or 8 over 10. Yung hako, I think baka mga 9 over 10 naman siya. Masarap naman siya. Anyway, kain muna tayo, guys. So yung total bill natin kanina is maabot din siya ng 499 NTD. So medyo pricey rin siya for lunch. Pero siguro isipin nyo na franchise kasi siya from Hong Kong. So napansin ko talaga sa Taiwan na medyo nasa pricier side kapag mga international chains or resto. Pero yung mga local food, definitely nasa mas affordable side talaga. Anyway, so punta na tayo ngayon finally sa Taipei 101 Rainbow Crosswalk. So sabi ko nga kanina, katapat lang siya ng Taipei City Hall. So ito yung makikita ko. Pagpunta ako sa tapat ng mall kanina na Ato 4. So yung brown building na yan mismo yung City Hall. So hahanapin lang natin kung saan yung harap niyan na nandun yung crosswalk. Anyway, lakad na tayo, papunta doon. Ito na mismo yung harap ng Taipei City Hall. So dito mismo, nandyan yung Rainbow Crosswalk na sinasabi kong merong Taipei and picture spot din para do sa Taipei 101. So tagal din siya, siguro mga 700 to 800 meters din from Taipei 101. Hi guys! Nandito na tayo sa may Taipei 101 Rainbow Crosswalk. So sabi ko nga, ito yung Taipei City Hall. Tapos makita nyo naman na napakaganda ng view nitong Taipei 101 from here. Buong buo talaga. Dito hindi lang masyado makita kasi naka-landscape siya. Pero pag kukunahan kayo ng mga photo na nakapatayo, kitang-kita yan guys. And ito, I'm sure kung nakikita nyo dito, so papakita ko na lang siguro sa isang clip na nandito yung mismong rainbow na may Taipei. So may ganyan din sa Ximending pero doon talaga sobrang daming tao. Pero in fairness dito hindi ganun karami yung tao, especially ngayong 4 o'clock, pahapon na rin. So siguro maganda rin to sa gabi pag madilim na at nakailaw na yung Taipei 101. So anyway, kuha muna tayo ng mga picture. Ganda dito guys, in fairness. Na tayo dito sa may Taipei City Hall. Diretso na tayo sa Rauhe Night Market. So it actually starts 5 PM. So sakto lang tayo and late naman yung nagsasara around 12 midnight. Merong bus dito malapit sa may Taipei City Hall na pwede nating sakyan. Tapos maglalakad lang siguro tayo ng mga 10 minutes. Bababa tayo doon sa may Songshan Station na malapit na rin doon sa Rauhe Market. So ayun, mas visit dong lugar na pinuntahan natin talaga kasi sobrang, alam mo yun, bukod dun sa magandang picture, sobrang ganda nung mag-chill lang dito. Anyway, punta na tayo dun sa next stop natin.
Finally, nandito na tayo sa may Raho Market. So dito sa tabi ng Raho Market, nandito yung Songshan Temple. So napakaraming tao both kasi next week na yung Chinese New Year. So syempre, bukod doon, talagang hit na hit to sa mga locals at tourists alike. Super excited talaga tayo na lumibot na naman dito sa Raho Market kasi sabi ko nga, 'di ba, ito yung favorite ko na night market so far dito sa Taipei. Marami talaga akong mga favorites na I hope na matikman ulit. Kaya tara na, start na tayo sa food trip! So nakaunang ikot na tayo dito sa may Raho Night Market and marami na tayong mga napili na ifo-food trip natin ngayon. So start natin to dun sa parang pinakabungad mismo, makikita nyo agad to. Hanapin nyo lang, pagpasok nyo dun sa main entrance kanina, meron dun for sure mahabang pila na binebenta nila is pepper bun. So I believe Fuzhou o Chinese style to na galing pa sa mainland China na napakasarap. So ginagawa nila is para siyang siopaw pero instead of steaming it, ni-bake nila to dun sa parang mga malalaking clay pots. So ganyan siya. So first bite. Ang sarap talaga nito. Ganyan siya. So, diba? Very juicy. So may chive siya. Tsaka, syempre, ang favorite nila is Chinese 5 spice. Kain tayo! Next naman natin ito-try itong potato ball. So, basically, sobra siyang puff pasty na tingin ko may mixture to ng mochi tsaka sweet potato. Tikman natin. Ang sarap talaga nito. Favorite ko. So, piniprito yan na. Pero soft in the inside. Itong ganito kalaki, siguro mga 10 pieces. Mga nasa 50 NTD. Next naman natin is itong tinatawag nilang chicken sausage. So, actually, hindi siya yung normal na hotdog na akala mo. So, basically, yung chicken skin, binalutan nila yung parang tenderloin ng chicken and grinil. And syempre, as usual, masarap kasi puro taba dahil balibutan mo ba naman ng chicken skin, di ba? First bite. Grabe, ang sarap. Yung labas niya, isipin mo, chicken skin na inihaw. So, sobrang crispy. Tapos, syempre, juicy and mataba. Tapos, yung loob niya, ginamit ito yung mga Thai meat, red meat talaga ng chicken. So, sobrang juicy niya. Ang sarap po. Sarap ikanin nito. Isa pa. Pag nakita nyo to guys, sa Raho Market, bilhin nyo talaga to. Ang sarap. 50 NTD isa. So, ang last naman natin ito-try tonight is itong black pork sausage. So, alam nyo naman, di ba, medyo na-disappoint tayo dun sa sausage na nabili natin sa Simending. So, ito, sabi nila black pork daw. So, isang piraso, 50 NTD. So, kung black pork talaga yun na puro or marami, mura na yun. Pero, syempre, huwag tayo mag-expect. So, try muna natin. So, ganyan siya. Wow! Sobrang caramelized. Try natin. Oh, wow. Hindi ganun kalasa yung Chinese spice niya compared dun sa iba. Pero yung lasa niya, parang konti lang yung filler niya. Pero mataba rin siya. I mean yung parang starch, konti lang. Ito talaga parang mas laman siya and taba. Ito na siguro yung favorite ko so far na natikman kong Taiwanese sausage. Pero syempre, kung may chance, titikim pa rin tayo on the next days.
Hi guys! That's it for our vlog. So, thank you sa pagsama sa akin. Bisitahin ulit yung mga favorite natin spots dito sa Taipei City. So, especially sa mga first-timers na nanonood. Sobrang I hope na matuwa kayo sa mga na-share ko dito na mga spots na pwede niyong puntahan on your first trip dito sa Taipei. Anyway guys, uwi na tayo. So in terms of transportation, meron ditong Songsan Station which is the Green Line. So may direct access na yun going to Ximending. So if nagsistay man kayo sa Ximending, like me, one ano lang yun, wala nang transfers. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. And also kung gusto nyong i-follow ako sa iba nating mga social media account, meron tayong Facebook, Checho Santos, and meron din tayong Instagram na @ChechoSantos_. Again, this is Shendo Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!